Kaya niyang manindigan bilang kay Kristo para makapagsalita ng mga bagay na kay Kristo, hindi mga bagay ng kautusan. Kaya nga po, pagka nakabasa tayo ng kautusan, no? Huwag niyo kagad iisipin na 10 utos yun. Nasa list of the commandments na po tayo. Hindi na po yung 10 commandments. Nasa Timoteo yun. Wala pa namang 10 kapitulo yung Timoteo eh. Sandali lang hanapin nyo. Si Timoteo ang kausap na rin. Huwag hamakin ang sino man ang iyong kabataan. Unang Timoteo? Unang Timoteo 4, versikulo 12. May Evangelista Kinis, kita ka agad. Yun. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa 10 utos, sa kalinisan. Wala pa sa 10 utos, no? Yun. Sa pag-ibig, sa pamumuhay. Ano yung pamumuhay na yun? Kailangan yung pamumuhay natin, makita sa atin yung gawa ni Kristo. Sa pananalita. Ano ba yung pananalita na yun? Yung puspos ng kaawaan. No? Yung nagsasalita ng kapulaan. Bakit nagsasalita ng kapulaan? Paano malalaman yung kapulaan mo kung hindi mo sasalita yung kapulaan? Di ba? Pag-ibig na nakukubli mo. Hindi kami rito gumawa sa pag-ibig na nakukubli. Gusto namin kaya? Yan! Sawa na kami sa pagpapaibabaw dahil kasi galing kami dyan! Pinanggalingan na namin yan! Sawa na kami sa pagpapaibabaw. Bakit? Kaya kailangan po ang iglesia maging walang dungis, walang kulubog, o anumang gayong sa kapintasan. No? Yung Jerusalem Church of God, tama po yan. Tama yan. Okay yan. Kailangan masunod natin yung aral sa loob ng Jerusalem Church of God. Kung maiimpiyano man ako sa mga narinig yung salita sa akin na masasakit, okay lang, tatanggapin ko. Maligtas lang kayo. Yan po ang magandang hapon sa ating lahat. Happy Sabbath. Amen.